Magandang araw mga kaibigan. Ito po mga karagdagang update tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kumpirmado na siya, arrested na po siya ng mga authorities. May Interpol representative, may ICC warrant of arrest, at dinala na siya sa Camp Crame. Ito, mayroong video ngayon. Sinubukan ni Hanilet Abansinya, ang asawa ng ating Pangulo. Pinigilan niya ang pagsama ng Pangulo, yung pag-aresto ba. Nakakaawa. So ito, Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado rin. Dili mo hindi dapat ito. Lahi ato mag-ianan. Wala na yung mga may warrant. Bong, Bong, saan si Bingbong? Hello. Ayaw ako sa medyo may makarga niya. Lakaw na ayaw ay nagkakapal ng bata. Ayaw sa Ha? Tingin si Bingbong. Ano na kayo doon? Oo. nahawarang bata. So, yun ano. Ito naman, reaction. Walang internet. Reaction ni Senator Bongo. In-interview siya ng ito na publish sa ANC. Kawawa. Sabi niya, mag-turn 80 na ang dating Pangulo. Inaresto nyo pa. Pakinggan natin si Senator Bongo. Contributed video. Nandyan si Senator Bongo na maalalay kay Pangulong Duterte kanina sa kanyang pagdating. Na po siya. March 28, mag-80 years old na po yung matanda. Alam nyo, kawawa. Alam mo, kawawa yung walang kanina, kausap ko si General Marbil. And sabi niya sa akin, bilang Council President Duterte, isasama ako doon sa Coster kung dadalhin siya sa Krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Nako. Ginawa lang kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even any medical assistance. Kaya ang laki paglabag nila. Yun ang sabi sa akin ni General Malbil. Siya ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. Siya pa nga nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. Pero tinignan ko, wala namang warrant of arrest doon eh. Nako. Document lang. Oo. Nakalagay lang ng document that there is an order regarding President Duterte, pero there is no warrant of arrest. Lako. Ha? Basta ko lang, it's just plain document na nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon, age niya, anong residence niya. So tinanong ko sa nasa ng warrant of arrest, sabi niya nandun. Pero hindi pa naman pinapakita. May mga abogado po siyang kasama. Si former Secretary Mejaldea, iba pa, no? So, antayin lang po natin. Importante sa akin dito ngayon, ang Doc Agnes, importante sa amin yung kalusugan ni Pangulong Duterte. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. At yan naman po pinangako ko kay Pangulong Duterte, yung kalusugan. Tutukan ng kanyang kalusugan, kanyang pagtanda. Hindi ko po nakita ko lang sa video kanina. Hindi pa namin alam. Yun po ang aalamin pa namin ngayon at hanapin namin. And of course, sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is 80 years old na po. 80 years old na po si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. Surprise ba kayo, sir? Dito sa arrest na ginawa ng PNP ang pataray ka?
ina-expect na po natin ito. Marami na po kaming naririnig ng mga nakaraang araw. Sabay po ba kayong dumating? Hindi po. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hindi kami pinapasok. Hindi kami, mga doktor niyan, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan kong mahinahon muna kayo, antayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. Upon arrival po. Hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po ako. But he was taken out of custody, sir? Nasa PNP na lang po. Pupuntahan na namin po. Hanapin namin Tatay Digong. Growing your dream business and selling products So yun, ano? just have to be started with the right tool like Odoo. Integration of your end. Ngayon ko lang ito na nalaman, ano, wala palang ipinakitang warrant of arrest galing sa ICC. So, paano ba yan? Alright. Nakikita natin ngayon itong katatapos lang na pagsalita ni Senator Bongo sa media na nasa Ninoy Aquino International Airport na nagko-cover ng pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Apparently, the former president has been taken to another place, Camp Crame, although hindi nila kinukumpirma kung saan nga dinala ang dating Pangulo. Si Senator Bongo nananawagan lang sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na maging mahinahon. He also appealed to authorities nga na bigyan ng kaunting konsiderasyon ang Pangulong Duterte, lalo pat ito'y 80 anyos na ngayon at ang kanyang kalusugan ay hindi na baka hindi nga niya kayanin itong mga nangyayari. Senator Bongo also telling us a while ago na meron nga siyang dalang ambulance at mga doktor na dapat ay binigyan ng pahintulot na lapitan nga itong si Pangulong Duterte, pero hindi nangyari yon. Senator Bongo himself saying na yung kanyang pass ay feed, no? Hindi siya pinayagang makalapit sa dating Pangulo. President Duterte, kagagaling lang nito sa Hong Kong at dumating na nga ng bansa in a very tightly secured area dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nandun ang mga opisyal ng Philippine National Police, si PNP Chief General Marbil, nandun din ang CIDG, si CIDG Chief Torre na sumalubong kay Pangulong Rodrigo Duterte. May mga nakita rin mga taga-suporta ng dating Pangulo na nasa airport ngayon. Sila ay wala ring kumpirmasyon, although may nakausap kanina, may nakapanayam ang isa nating reporter na nagsabing mayroon nga silang nakitang dokumento pero hindi ito arrest warrant galing sa ICC. Ito'y dokumento lang na naglalaman ng personal data ng dating Pangulo na ito ang isinerve ng mga otoridad sa kanya bago siya dinala. Marami pang details na inaantabayan na namin ngayon, particular na dito kung saan nga dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ni Senator Bongo na inaasahan na nga nila na mayroon ngang arrest order. Ang tanging pakiusap lang ng senador ay bigyan ng kaunting pagkakataon ng Pangulo dahil matanda na ito at posibleng may mga iniindang mga sakit. So far, Okay, so ito, magandang development ito dahil wala palang ipinakita na warrant of arrest galing sa ICC. It's just a document na nakalagay yung personal information tungkol kay Pangulo. So,
may pag-asa pa. Huwag kayong let's continue praying for the former president. Huwag po kayong mag-alala. Relax lang muna na tayo hanggat hindi maging klaro ang lahat.